Wow, look at this, oh. A rare leaf insect. Kunwari, nahangin-hangin pa siya kaya umaalog-alog yung katawan niya. Mahirap silang makita dahil nagbe-blend sila. Ooh! Ang mga langgam, tila may inaabangan. Pakay nitong salakayin ang sapot ng gagamba. Sa network of web na parang pinagdikit-dikit nilang gawin, usually nung nakikita natin to pag umaga. Ang daddy long legs na ito, dahan-dahang naglalakad pababa sa puno. Maingat ito sa paglalakad dahil baka biglang sumulpot ang kalaban. Kabilang na ang mga langgam. Kayang-kaya itong talunin ng mga Dayakama ants. Lalo na't mayroon itong venom na kayang mag-paralyze ng kanilang prey gaya ng daddy long legs. Magbabayanihan kaya ang mga langgam laban sa kanya? Sa kanilang paggaya ng kulay at anyo ng kapaligiran, hanggang sa pagtatago sa mga kalaban, magugulat ka sa abilidad nila na makaligtas sa panganib. Sa bawat isang tao sa mundo, mayroon daw 1.4 billion na bilang ng mga insekto. Pero higit 12,000 lang sa 1,000,000 naitalang insekto ang na-assess ng International Union for Conservation of Nature. Ang IUCN Red List of Threatened Species ay listahan na ginagawa para sa mga hayop o halaman na nanganganib ng mawala. Sa mayabong na kagubatan sa isla ng Catanduanes, naninirahan ang buhay ilang na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan, tulad ng maliliit na insekto. Sa pagpasok namin sa malawak nilang mundo, kailangan naming maghanda at mag-ingat. Kasama natin yung mga grupo ng mga biologists dito sa Catanduanes. Sila yung gumagawa ng mga studies, mostly reptiles and amphibians daw yung kanilang mga focus and insects. Kilala sila bilang Master of Disguise dahil sa galing nitong magtago sa mga kalaban. Muntik na naming malampasan ang stick insect na nagtatago sa halaman. Kapansin-pansin rin ang mabagal nitong paggalaw. Bukod sa pagiging herbivores o pagkain ng halaman, nocturnal o mas aktibo rin sa gabi ang karamihan sa mga stick insect. Sa aming paglalakad, Kita mo yung view natin, oh. Halos nasa tuktok na tayo ng bundok, and this mountain remains to be preserved. maya-maya pa, nakita namin nakadapo sa dahon ang grasshopper o tipaklong na may matitibay na binti. May kakayahan itong tumalon ng 20 beses ng haba ng kanilang katawan. Small but terrible. Ang antena naman nito ang kanilang ginagamit para makapaghanap ng pagkain at makaiwas sa kalaban. Dahon o insekto, pagmasdan ng mabuti. Wow, look at this, oh. A rare leaf insect na nakita natin dito sa Catanduanes. Kunwari, nahangin-hangin pa siya kaya umaalog-alog yung katawan niya. Kasi minimimik niya yung dahon na gumagalaw. Ito mo, yung kanyang mga appendages, mukhang dahon din. Tapos yung kanyang belly, ito yung belly niya. Ito yung head niya, mga appendages niya. Kapag bata pa ang leaf insect, may kakayahan din ito na muling patubuin ang kanilang mga paa sa tuwing
nagbabalat o molting. Kadalasan kasing napuputol ito sa pakikipaglaban o kahit sa simpleng pagtawid sa mga halaman. Hindi siya gumagalaw kasi gusto niya magmukhang dahon. Kaya ganyan ang kanyang itsura. Minsan, nanginginig-ginig pa. Akala mo, hinihipan siya ng hangin. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga insekto. Bukod sa naikakalat nito ang mga buto ng halaman sa kagubatan, nagsisilbi rin itong pagkain ng mga mas malalaking hayop ayon sa entomologist na si Almar Cervantes. Maraming kulay, makukulay ang mga insekto. May mga insekto na ginagamit ang kanilang kulay para makapagtago or magpanggap o yung tinatawag na camouflage para hindi sila makita ng kanilang mga predators. Meron naman ding mga insekto na ginagamit ang kanilang kulay upang manggaya or yung tinatawag na mimicry para iwasan sila ng mga predators nila. Meron namang ibang insekto na ginagamit ang kanilang kulay para magbigay ng babala sa kanilang mga predators na huwag nyo na kaming kainin kasi may lason kami or masama ang lasa namin. Sa isla ng Catanduanes, hindi lang daw mga insekto ang kayang manggaya para makapagtago. Dahong palay kung tawagin ang dalawang Asian vine snakes na ito. Dito, sa puno ng kalamansi na ito, kahit malapit sa kabahayan, nagpapakita pa rin sila. Tulad na lang ng napakagandang dilaw na vine snake. So, ayan. So, let us examine this yellow vine snake. So, ayan. Kita mo yung dila niya. Unlike other snakes, mas nagfi-flicker yung tongue nila. Pero ito, naka-steady lang yung tongue niya. Look at that face. Very striking face. Ang diet nito is yung mga frogs, mga small mammals, birds, yun yung mga amphibians. Isa sa mga diet niyan. Kaya kailangan nila ng mild venom just to paralyze it and hindi sila mahirapan kainin. Ganda ng mata niya, Yung kanyang pupils, kayang-kaya niyang i-constrict. Very gentle. And let's see. Let's try to open your mouth and see your fangs. Rear fang daw ito Pero hindi. Pero yun yung mga ngipin niya. Very fine teeth. Wow! Yun, nag-flicker na rin yung tongue niya. Kahit slim o payat ang mga dahong palay, may kakayang itong lumaki ng 5 talampakan o kasing haba ng tao. Ito yung sinasabi ko na kayang-kaya niyang i-extend yung katawan niya nang hindi bumabagsak. Look at that. Amazing characteristics of this vine snake. They can travel from one branch to another by extending their body. Kumbaga nakaplank siya. Kayang-kaya niyang yung katawan niya, more than half of its body. Itong vine snake ay napaka-variable, tinatawag, or magkakaiba talaga, nag-iiba-iba yung kanilang mga individuals, iba-iba yung itsura, lalong-lalo na sa kulay. Maaari kasing itong pagkakaiba or pagiging variability ng color, ng coloration, ay maaring epekto ng kung ano yung gender, kung ano yung uri ng ahas. Yung coloration pattern naman ng mga reptiles, hinahunting rin siya ng mga ibang reptiles, na ibang ahas. Kaya yung coloration kasi nila, yung kanilang kulay, kalimitan, bumabagay rin naman kung nasa ang microhabitat or kung saan sila naglalagi. 2 vine snake. Nakompleto natin yung vine snake dito sa Catanduanes. The green and the yellow. Ooh! Yes! Galing! Ang ganda, you see? Parang babae itong dilaw, tapos lalaki itong green, Ooh! Did you see that? It did a strike! Ganda! Grabe! Easy.
Concentrate on the face. Tingnan mo, pinapalapad niya yung leeg niya, oh. Amazing, ha? Napakaganda ng mga ahas na ito. Mahirap sila makita dahil nagbe-blend sila sa kanilang environment, sa mga vegetation na tinitirahan nila. I'll have a selfie with these gorgeous snakes. Very colorful. Kung makakita ng ahas sa wild, mabuting huwag silang lalapitan o hulihin para hindi mapahamak. Dahil daanan ng tao kung saan ko nakita ang mga ahas, kailangan kong ilayo ito at pakawalan sa mataas na parte ng bundok para hindi makakagat o makadisgrasya ng tao. Kasing liit man ng insekto o bagsik na mga ahas ang pagkakaroon ng kakaibang abilidad, paraan ng ilang buhay ilang para malagpasan ang kanilang mga kalaban. Pagdating sa kasipagan, numero 1 at role model ang mga langgam. Hindi ito napipirmi sa paghahanap ng pagkain. Marunong din ito makisama sa ibang insekto gaya ng aphids, gagamba, stick insects at iba pang lahi ng langgam. Kaya siguradong busog sila ano man ang panahon. Ang mga langgam tila may inaabangan. Pakay nitong salakayin ang sapot ng gagamba. Sa network of web na parang pinagdikit-dikit nilang gawin, usually nung nakikita natin to pag umaga, Ground spiders ang tawag sa mga gagambang may-ari ng sapot. Sila ang mga gagamba na naninirahan sa damo at palayan. yung web na ginagawa nila parang hammock kasi pumipili sila ng mga hibla ng mga dahon. Pumipili sila ng dahon at doon nila i-attach. Ang kanilang sapot, parang papel, flat at malapit sa lupa. Kaya mas madaling makahuli ng pagkain ng mga gagamba. Mahuli kaya nito pati ang pag-atake ng mga langgam. Sa liit na langgam, kinakailangan nilang dumiskarte sa pagkain. Mapapansin na pa isa-isa kung pumunta ang mga langgam sa sapot. Dahil flat ang sapot ng gagamba at nasa iisang direksyon lang ito papunta, tayang lumusot ng langgam nang hindi natatrap. Sa dalas ng pagulan, posibleng wala itong mahuling pagkain sa paligid. Kaya kailangan magdoble sipag ang mga langgam. Sa punong ito, may mga insekto na tila nakikipagkumpulan sa mga langgam. Kadalasang nagkukumpulan ang mga langgam tuwing may pagkain. Dahil na-attract ito sa amoy ng matatamis na pagkain. Scouting ants ang tawag sa mga naghahanap ng lokasyon ng pagkain. Pinupuntahan nila ito at iniiwanan ng pheromone trails na gabay ng ibang langgam papunta sa pagkain. Gamit rin ng mga langgam ang kanilang andanay. Ito ang nagsisilbi nilang kamay, tenga at ilong sa paghahanap ng pagkain. Kaya naaamoy nila ang pagkain kahit nasa malayo ito. Ang dami natin nakikitang red ants dito. Tapos, meron din tayong mga aphids na yun, yung mga maliliit na yun. If you observe, parang hindi nila sinasaktan yung isa't isa, no? But in fact, they are benefiting from each other. Ang aphids may kakayahan na maglabas ng honeydew sa kanilang katawan. Ang honeydew ay dumi ng mga sapsucking insects na kumakain sa balat ng halaman gaya ng aphids. Pagkatapos nitong kumain sa balat ng halaman, sa amoy at tamis nito, nilalapitan ng mga langgam ang aphids para inumin ito. Dahil sa presensya ng mga langgam,
ligtas ang apid sa pag-atake ng iba pang insekto. Pati ang halaman na kinakapitan ng aphids, nakikinabang din. Maaari kasi magdulot ng sakit sa halaman ng honeydew kapag hindi ito nakuha ng langgam, gaya ng pagkatuyo ng dahon at maging sanhi ng pagkamatay ng halaman. They have a mutualistic relationship with each other, wherein both parties benefit from each other. Mutualism relationship ang tawag sa ugnayan ng aphids, langgam at halaman. Lahat sila nakikinabang sa isa't isa, panalo at walang lugi. Sa mga pine tree na ito, kapansin-pansin din na masisipag ang mga langgam. Buhat dito, buhat doon. Ang isang ito, mukhang napagod. Sa kanyang pahinga, abala naman ito sa paglilinis ng kanyang mandible o panga. Ito ang Dayakama ants. Mga hard-bodied ants yan. Tapos may sting sila, masakit ang sting nila. Locally, they're also called mga antik. This is a unique genus of ants na actually unique maski sa order Hymenoptera. Kasi these ants are social pero wala talagang queen. Puro worker ants ang kanilang lahi. Kaya work lang sila ng work. Ang nangingitlog is what's called the fertile worker. So within the nest, may isang fertile worker. Ang mga worker Dayakam, walang pakpak, wala ring ability to fly, and they never develop wings anymore. Ito ang posibleng leader ng kanilang colony at nagpaparami sa kanilang lahi. Makikita ang nest ng mga Dayakama ants sa lupa at puno. Kung nandun sa pine cones, maaaring ang may insects doon sa pine cone. Predatory ito, hindi ito kakain ng halaman. Mapapansin din ang malalaki at matatalas itong mandible. Ginagamit nila ito sa pagdala ng kanilang pagkain sa kanilang nest. Bukod dito, meron din itong venom na sapat lang para mapatumba ang kanilang maliliit na kalaban. Lahat ng mga stinging ants may venom for the prey. Pang kolekta ng prey nila, sting nila to immobilize. Ang daddy long legs ay spider-like arthropod. Hindi ito gagamba at walang kakayahan na gumawa ng sapot. Meron itong 8 mahabang paa na mas mahaba pa sa sukat ng kanilang katawan. Ito ang ginagamit nila sa paglalakad. At ginagamit rin nila ito para makaalis sa pagkakahawak ng kanilang mga predator. Autotomy ang tawag dito, o ang pagsasakripisyo ng isang bahagi ng kanilang katawan para sa kanilang kaligtasan. Habang ang pinakamahabang pares ng kanilang paa ay ginagamit nila bilang sensory organ o kanilang pandama, ang daddy long legs na ito dahan-dahang naglalakad pababa sa puno. Maingat ito sa paglalakad dahil baka biglang sumulpot ang kalaban. Kabilang na ang mga langgam. Kayang-kaya itong talunin ng mga Dayakama ants. Lalo na't mayroon itong venom na kayang mag-paralyze ng kanilang prey gaya ng daddy long legs. Pero mukhang hindi interesado ang mga langgam na makipag-away. Mas gusto nitong mag-ipon ng mga pagkain. Paborito nitong kainin ang mga dahon, insekto, nektar ng mga halaman, itlog ng mga insekto, gulay, prutas, at iba pang matatamis na pagkain. Sa ngayon, mayroong 577 species ng langgam sa Pilipinas. 213 sa mga ito ay endemic o dito lang makikita sa Pilipinas. Pero kahit gaano man karami ang uri ng langgam sa bansa, nananatili pa rin itong understudy o hindi masyadong mapag-aaralan. Ang buhay ng mga langgam ay parang mga guro na pwede nang paghugutan ng aral. Sa mga langgam, ang kanilang paghahanap ng pagkain ay paraan nito para mabuhay. Pero ang simple nitong pagkain, malaki ang naitutulong para mabalanse ang ating kapaligiran. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.